Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Legaro Mix. So if you are new, consider to subscribe down below and click the bell para lagi kayong update sa mga susunod kong video. We are here in San Giovanni. In front of us is the Porta di San Giovanni, inaugurated in 1574, constructed by Giacomo della Porta. So ito isa sa pinaka-tourist destination dito sa tagal na nitong edifice o Porta di San Giovanni. So ayan, makikita nyo sa aking video. Sa katabi nito makikita yung monument ni San Francisco de Assisi, yan yung nasa harapang yun. Ito naman ang Cathedral di San Giovanni Laterano. Yan, malawak yung space niya dito sa harapan, open siya. Kaya pag may mga malalaking okasyon o program, dito ginaganap at minsan dito si Pope nagmamas. Yung building na nasa harapan yan yung Scala Santa. Ito naman yung San Giovanni Laterano Church. Okay, maglalakad-lakad tayo dito sa may harapan. Papasok tayo sa loob, medyo mahigpit, may security dito. Let's go. Okay guys, nakapasok tayo dito sa San Giovanni Church. Actually, itong church na to, ito ay pangalawa sa Vatican Church. So mahigpit din dito ang pagpasok dahil may mga security. Ayan. So papasok tayo sa pinaka-kaloob-looban. This is my first time na pumasok dito sa San Giovanni Church. Malaki itong church na to. So ito yung pinaka-center, yung tabihan. Ito pa yung kabila. Ito yung kabilang side sa may parting kaliwa. So kasalukuyang may mass. Ito yung building ng Scala Santa. Yan yung may ukab na yan. Tatawid tayo doon sa may harapan. So ito yung harapan. Useless na ako pumasok dahil hindi mo makapag-video. Ko-close up ko yung pangalan na yan. Okay, taturn ko yung camera. Ito yung building ng San Giovanni Laterano, yung kadugsong. Ayan yun. Tawid tayo sa kabila. Ayan. Okay, let's see again. A very close up. Ayan, ito yung pinakatabihan, ay yung may likodan ng San Giovanni Laterano Church. After San Giovanni, dito naman tayo sa Termini, o yung pinaka-grand terminal. So papasok tayo sa loob ng building na yan. Dito sa may gilid kasi under construction. So dito tayo maglalakad, dito tayo papasok sa may likod. Okay. Nandito na tayo. So pasok tayo dito sa loob. Tagal ko na hindi nakakapunta dito. So aakyat tayo sa may pinaka-lounge area na kung saan may mga restaurant and bar. Yan, mga parang food court. Ito yan, oh. So kung nag-aantay ka ng iyong train at mahaba pang oras, pwede ka dito umupo, mag-charge ng cellphone at kumain. Itong train na ito yung papuntang airport, ang Leonardo Express. Non-stop yan. So kung gusto mo mag-train papuntang airport, ito yon. So yan, nag-take ako ng isang carrot cake and espresso coffee, Italian coffee. So lakad-lakad tayo dito sa food court.
Marami na pala ditong tindahan. Nung last punta ko dito, medyo may mga sarado pa. Ngayon mga bukas na siya. Kahit naman sa kabilang part, ayan, sarado pa ito. So hindi nakakainip kung maghihintay ka ng iyong train. Ito yung Frecciarossa na train, yung express. Malawak din pala ito. Marami kang pagpipilian ng kakainan. May Starbucks. Okay, after na makapag-ikot-ikot dito sa food lawns or food court, so tayo naman ay bumaba sa underground ng Termini. Yan, maglakad-lakad tayo dito. So ito yung underground dito sa Grand Terminal. So kung kukuha ka ng Line A, Line B, dito ka dadaan. So marami din dito mga shopping stand or mga gifts na po pwedeng bilhan. So ito naman yung pinaka-bus station na connected sa lahat ng party ng Rome. Dito yan, dito ka rin bibili ng ticket. So kung kailangan or sa loob ng bus. So maglakad-lakad tayo dito papuntang Piazza Repubblica o Republic Square. Tatawid tayo papuntang Republica Square or Piazza Repubblica. Ito yung Piazza Repubblica. Yan, may twin building yan. Actually, yung building na yan ay hotel. So, sa pinaka gitna niyan, mayroon siyang pinaka fountain. Okay. Ito tayo. At sa katapatan niya na yung Basilica Santa Maria degli Angeli. So ito yung pinaka-fountain ng center of Republic Square o Piazza Repubblica. Ayan yan. So ito yung Basilica degli Angeli. So papasok tayo dyan maya-maya. Lumang simbahan din yan. So ayan yung sinasabi kong twin building. Parehong-pareho ang design niya. Hotel yan. Ino-occupy ng 5-star hotel. Okay, let's see it again. So medyo liliitan natin para kitang-kita siya. Ito yung loob ng Basilica. Maganda ang loob nito. Kahit sa labas medyo luma na yung building niya pero ang loob niya ang ganda. Ito yon. So itong itim na ito yung pinaka-anghel siya eh. So medyo curious, medyo abstract ang dating nitong style nito, nito statue ito. So ikot tayo dito, makikita din natin dito yung ulo ni Giovanni Battista. So kung hindi ako nagkakamali yung nagbaptize kay Jesus Christ, ayan yun. So ito yung pinaka-sentro ng simbahan. So ayan, ang ganda niyan. Mga lumang style, yung mga painting niya, luma. At yung pinaka-altar niya ginagawa. Ito yung other side. Okay guys, thank you so much for watching. If you like the video, click thumbs up and write down your comment. Don't forget to subscribe. Until next time, bye. Thank you.